Alam mo, ka pa. Oh. may iba naman tayo ng topic, Dayan, dahil alam nyo, kapag nagkaroon ng diferensya ang inyong kidney, no? Marami tayong mga kakilalang tao na mayroong problema sa kidney. That's right, Audrey. Kasi umaga pag-uusapan po natin ang ilan sa mga komplikasyon ng kidney at kung paano natin ito mapapangalagaan. So this morning, let us all welcome our very special guest. We have Dr. Susan Jorge, Program Manager, Renal Disease Control Program. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning. Good morning. Thank you for having us in your program. Alright, to start off, Doc, syempre for the benefit of our viewers, ano bang main function talaga ng kidney? Ang siguro ang alam ng lahat, no, na yung kidneys tigawa lang ng ihi. However, there are actually a lot that hindi natin alam, lalo na yung mga kinakain natin, yung pagkain, mga inumin na pupunta sa ating katawan. Ang mga waste nito, ang nagpa-process lahat nito ay ang kidneys natin. Kaya tama sa ating ihi. So yung mga anything also na sinasabi natin na mga ma-acid yung katawan natin, yung ganyan, yun ay binabalanse ng ating katawan din. Paraan nito ay dahil sa kidneys natin. Pero hindi natin alam yung pag-regulate ng ating blood pressure. Ito ay tinatrabaho ng ating kidneys. Then yung ating mga buto. Ito ay hindi nakukuha sa araw, no? Yung katulad na narinig natin sa radyo. But ito ay merong sangkap sa ating kidneys na tuwing tayo ay naaarawan. And then, of course, yung paggawa ng erythropoietin, ito yung nagdagdag ng pula doon sa ating red blood cells, no? Nagpo-produce ng red blood cells. Ang kidneys din mismo ang nagdidictate nito. Ano po kaya, Doc, yung dahilan kung bakit ang kidney apektuhan or nasisira or nagkakasakit dahil sa kidney? Ano po yung mga dahilan dito? Dito sa Philippines, ang ating data shows that yung Philippine Renal Disease Registry natin, the data shows that the number one cause ng yung sakit ng kidneys ay dahil sa diabetes. This is followed by hypertension. So these are two very familiar. I think you are very familiar, no? Yung diabetes at high blood. Ito yung common causes, number 1 and 2, ng sakit sa bato dito sa Alright, so marami pa rin pala talagang functions itong kidney at actually kasi most common dito sa Philippines, pag sinabi mong kidney, sakit sa bato, yung iba ang tingin nila dahil nagpipigil ka ng ihi, di ba yun yung usual alam ng mga tao. So Doc, yung malaman namin or lalo na yung mga viewers natin para maiwasan natin ito lalo na yung sakit sa bato? Number 1, ang natin para mapanatili natin na yung kalusugan ng ating bato, I think siguro hindi naman nagkakakulang lalo na yung PTB4, no, yung programa at saka yung sa radyo na nagsasabi na kumain ng masustansyang pagkain, matulog ng sapat, pero ang hindi natin nagagawa sa araw-araw, lalo na ngayon na masyadong mainit, yung uminom ng tubig. Actually, hindi nila so umiinom sila ng mga juice, umiinom sila ng mga kung ano ibang mga klaseng pero hindi nila nagagawa na uminom ng 8 basong tubig, baso ng tubig, at higit hindi nila nagagawa na magpa-urinalysis taon-taon. So, kailangan It's po ba? It's really important. Pa-check talaga annually. Yes, kasi this is our campaign. If you look at my t-shirt, it's all about urinalysis yan. Because ang urinalysis has 10 parameters para sa atin kung ano ang status ng kalusugan at lalo na yung ating kidneys. Pero Doc, yung mga maaalat ba ng mga pagkain, bawa yung mga instant noodles, ito po ba may masamang epekto sa ating kidney? Ang mga pagkain, lalo na siyempre yung mga maaalat, kung normal yung ating bato, kaya ng kidneys natin mag-process katulad ng sinabi natin earlier, na kung ano yung sobra, inilabas ng ating kidneys. However, through time, siyempre yung ating mga kidneys, ito ay tumatanda din, nagkakaroon din siya ng mga
problema dun sa paglabas ng mga sobra ng mga sangkap sa ating katawan. Kaya sometimes ang nangyayari, di ba, sa mga matatanda, nagkakaroon sila ng problema. So yung as much as possible, we maintain yung normal lang sana na level talaga ng asin sa bawat na kinakain natin. And Doc, we all know kasi major organ yan. So, mahirap kapag matamaan tayo ng sakit nito. Mayroon mga ahensya or partner po ang NKTI or iba pang mga government agencies na tumutulong upang suportahan po at bigyan nga ng tulong itong mga pasyenteng may sakit? Well, actually, ang number one dito yung DOH. Ang DOH, of course, department ito ng kalusugan, Department of Health. Then, because the NKTI, National Kidney and Transplant Institute, is its flagship hospital, specialty hospital. So, through NKTI, sa tulong din ng PhilHealth, tumutulong sila upang makayanan din gamot sa mga tao na may sakit. So, Doc, do you have any projects right now, to just create public awareness? Kidney. Actually, this is actually, we're very thankful that you have always been very, hospitable sa pag mag-request kami na because we have a program, sana ma-guest kami para mapalaganap natin yung kaalaman. Actually, June will be the National Kidney Month. It is in June actually that we, create really, information dissemination. But it is sana hindi lang June. Sana we do this actually ang campaign namin on a regional basis din. Pumupunta kami sa iba't ibang region para mabigay natin, maipabahagi natin tungkol sa pag-alaga ng kidney at anong mga sakit na pwedeng tumama dito. Well, for now, ang pinaka-basic na natutunan natin today, Audrey, is really to hydrate. At talagang uminom tayo ng maraming tubig, lalo na ngayon napakainit, di ba? At saka magkaroon ng check-up annually. Pero may tanong lamang po ako, Doc, dahil ito yung mga sabi lolo't lolo, na kapag medyo may problema daw sa kidney, uminom lang ng buko. Tama po ba yun, Doc? Well, UTI, Doc, di ba? Hindi naman. Actually, water pa rin. Water pa rin. And then, of course, kailangan ipa-examine kung UTI nga talaga. Kasi, ang katulad ng sinabi ko kanina, yung pang-test natin sa ihi will tell you a lot about what's happening inside. Hindi lang doon sa kidney, kundi sa katawan talaga natin. May age bracket po ba? Halimbawang mga nasa below 30s pa, hindi pa ganun kadelikado ang kidney nila? Or yung mas dapat magpa-check up lagi, yung medyo may edad na rin po? Alam mo ba, walang age, pinipili ang sakit sa bato. So, even we have... natakot ako dyan, Akala ko kasi mga tito ko, yung gano'n, sila lang kinukaan ng bato. So, ako nung bata, kumakain ako lahat, maalat. Actually, ang naman, siguro, I would suppose na, lalo na dito sa Pilipinas, in our mga kababayan natin, lalo na sa South. Diba? Nila staple food yun But the thing is, number one, sana wag naman araw-araw na ganon. Number two, uminom ng tubig. Kasi it helps actually para ma-process, matulungan natin ang kidney. Dok, may simptomas po ba? Yung na sa pakiramdam ng isang tao na may problema sa kidney, ano po yung mga simptomas? Diba sa likod? That's a very, very good question because they think na, yung sinasabi na sa likod, na pag ito daw nangangalay, masakit ito sa tagiliran. The earliest signs of kidney diseases, ito ang gusto ko sana maano nila, wala. There are no signs. There are no signs. So, Doc, ano po yung likod na sinasabi actually, nilang sakit sa likod, pwede na magkaroon sila ng mga iba yun. Kasi sometimes they refer na sakit sa likod, Doc, baka kidney, actually muscle, baka muscle pain. But then, of course, the kidney, since they're also located at the back, it also pays to just have the urine examined. So it doesn't show any sign? Nahirapan umihi, baka yung nahirapan umihi eventually dahil sira na talaga yung bato nila. So, it takes more than 50% na dapat sira yung bato bago ka magkakaroon ng symptoms. So again, it is really important na magpa-check up talaga annually, magpa-urinalysis na po tayo. At napakamura lang naman ng urinalysis, compared naman sa pag nagkasakit ka. Important na malaman ng lahat na prevention is really better than cures. So, ang urinalysis,
walang symptoms, kaya kailangan magpa-urinalysis. Alright, so year. Doc, before we end, any message to our viewers? This coming June, actually, magkaroon tayo celebration again ng National Kidney Month, no? We will come up, there is already a theme, yung batong inaalagaan habang buhay nating kayamanan. So, katulad din na health is wealth, no? So, tuwing sana mag-birthday kayo, regaluhan nyo yung ano nyo, no? Yung kidneys ninyo, magpa-urinalysis kayo. Kasi, ito lang, urinalysis o dialysis. Uy, ang ganda nun urinalysis o dialysis. So magpa-check up na po tayo at magpa-urinalysis. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. And thank you very much also, Diane and Audrey. I thank you for having the red cup here in your... Pleasure. Alright, that was Dr. Susan Jorge, Program Manager, Renal Disease Control Program. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.